So quick review nga natin itong Garmin Forerunner 265. Medyo overdue na tong review natin guys kasi June ko pa to nabili sa Hong Kong. Trinay ko talaga siyang gamitin muna para makagawa ko ng honest review sa inyo. So first of all guys, yung box. Malakas siya maka-premium kaya lang ang cute. Sobrang liit ng box. Sakto lang talaga siya guys para sa charger and manual. Wala nang ibang laman tong box nila. So pagdating naman dito guys sa watch, 46mm to yung 265. And personally gusto ko siya kasi malaki. Hindi naman ako nalalakihan dito sa wrist ko. So kung medyo may laman kayo, perfect sa inyo to. Pero kung medyo lean kayo, meron namang version tong 265 na mas maliit dito. 42mm yata yung 265S. Pagdating naman sa straps, nagustuhan ko rin siya. So kung ganyan, maraming butas, maraming option. Minsan kasi niluluwagan ko kapag natutulog or pag hindi nagwo-workout. So nasisikipan ko naman kapag tatakbo, ganon, mag-gym. And isa nga sa mga nagustuhan ko dito sa Garmin 265, yung AMOLED display niya. Gustong-gusto ko yung kulay nitong Garmin 265. Hindi mo siya masasabing sports watch talaga. Okay na okay siya pang everyday life. I-on nyo lang yung AOD, yung always on display. Ang lakas na talaga ng dating nito. Kaya lang personally, naghanap ako ng mga magagandang watch face, yung mga bet ko talaga. Kaya lang parang puro sporty yung vibe ng mga watch face ng Garmin. So yun sa mga siguro con ko, sa akin lang naman personally kasi gusto ko medyo cute yung watch face ko, yung gusto ko talaga tignan. Pero maganda, customizable, napapalitan yung kulay, maraming options sa font, parang pwede rin baguhin. Ganito yung mga trip kong watch face, yung mga Toy Story, mga ganyan. Mga gumagalaw. So personal preference ko lang naman yon. Pero syempre, gagamitin mo naman to for fitness talaga, diba? Pagdating sa performance, dati user ako ng Aulo, ng Amazfit, Xiaomi. Ayan, yung mga medyo budget meal. Pagdating dito sa performance na ng Garmin, grabe, sobrang layo. Gusto ko yung part na meron morning report, yung sasabihin niya ilan yung tulog mo, kung ano yung weather ngayon, kung ready ka ba mag-workout, tapos bibigyan ka niya ng suggestion. Isa pa, very accurate yung GPS niya kasi nga multiband na to. So kahit nasa ilalim ka ng puno, sa mga building, okay na okay. Siguro, personally, hindi ko bet yung UI niya. Medyo hindi siya user-friendly. Kailangan mo pa ng onting panahon para masanay ka sa UI nitong Garmin. Pero pag ginamit mo naman everyday, masanay ka rin. May button siya para sa back. May ano dito, pampatay ng ilaw. Dito yung workout, down, may up and down. So, marami siyang button. Ang lakas nga makamotivate nito kasi andyan lang sa glances. Ayan, may term sila na glance na andun na yung VO2 max mo, pwede mong edit. Tapos, yung training readiness mo. Overall, very satisfied ako dito sa Garmin 265 ko. Pagdating sa fitness, so worth it nga ba siya para sa 20k? Kung medyo serious nga kayo pagdating sa training nyo, one of the best talaga ang Garmin. Talagang hands down dito. Very recommended ko nga siya kung talagang triathlete kayo, very serious kayo sa running, kasi sobrang tagal nga ng battery niya guys. Talagang 1 week tumatagal sa akin. So kung marathoner ka, baka ilang araw mo tong magagamit na naka-on pa yung GPS, diba? Para sa akin, sulit nga talaga siya para sa fitness tracking, pero pagdating sa smartwatch, marami pang ibang option. Feeling ko, the best pa rin talaga pagdating sa smartwatch ay yung Apple Watch kasi sobrang connected lalo kung naka-iPhone kayo, 'di ba, sa Apple ecosystem. So yun lang naman yung quick review natin and medyo matagal tayo ulit hindi nakapag-upload about running. Siguro next week gagawa ko na rin ng review yung Adios Pro ko and yung Nova Blast. See you on our next video.